Gilid ng lumang daang bayan na minsang dinaanan ng mga kariton at ngayoy bihira ng tapakan ng tao, nakatayo ang isang higanting puno ng balete. Makapal ang ugat nito, waring mga ahas na yumayakap sa lupa, at ang katawan ay puno ng uka at lamat na parang bakas ng maraming panahong nagdaan. Sa araw, tila isa lamang itong matandang puno na nagbibigay lilim sa ilang naliligaw na ibon. Ngunit sa dapit hapon, kapag ang araw ay unti-unting nilalamon ng kabundukan, ang balete ay nagiging anino ng isang lihim na hindi kayang banggitin ng hangin. Sa paanan ng punong iyon, nakagapos ang isang batang diwata. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa magaspang na hibla ng lupit na hindi karaniwan. May mga ukit na tila sinaunang titik at bahagyang kumikislap kapag tinatamaan ng huling liwanag ng araw. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng gabi. Ngunit sa bawat hibla ay may maninipis na sinag na parang pilak. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng takot at panghihina, ay may lalim na hindi pangkaraniwan. Lalim ng isang nilalang na mas matanda pa sa mga kwento ng tao. Siya si Liraya, anak ng mga diwata ng hilagang gubat. Hindi siya dapat naroroon. Hindi siya dapat makita ng mga mata ng tao. Ngunit, ang kapalaran, kapag nagpa siya, ay walang pakundangan sa mga sinaunang batas ng dalawang mundo. Sa kabilang dulo ng daan, dahan-dahang naglalakad ang mag-inang mga ngalakal. Si Aling Rosa, isang babaeng may payat ngunit matatag na pangangatawan, ay sanay sa bigat ng bayong sa kanyang likuran. Taon na ang lumipas mula nang magsimula siyang maglakad mula baryo hanggang bayan. Nagbebenta ng mga halamang gamot, tuyong isda, at ilang simpleng gamit na gawa ng kamay. Ang kanyang mukha ay may mga guhit ng pagod, ngunit ang mga matay malinaw at mapagmatyag. Mata ng isang inang natutong umunawa sa galaw ng mundo upang mabuhay. Kasama niya ang kanyang anak na si Mateo, 12 taong gulang, payat ngunit matipuno, at may likas na katahimikang bihira sa batang kaedad niya. Hindi pala salita si Mateo, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas, at ang kanyang pakiramdam sa paligid ay tila laging isang hakbang na nauuna kaysa sa karaniwan. Nanay, biglang sambit ni Mateo habang papalapit sila sa balete. May kakaiba. Huminto si Aling Rosa. Hindi siya agad nagtanong. Kilala niya ang anak. Hindi ito nagsasalita ng walang dahilan. Kakaiba? Paano? Mahinahon niyang tugon. Parang may humihingi ng tulong, sabi ni Mateo. Bahagyang nakakunot ang noo. Hindi ko marinig, pero ramdam ko. Sumulyap si Aling Rosa sa paligid. Tahimik ang daan. Walang ibang tao, walang hayop. Tanging ang balete ang nakatindig. Animoy isang bantay na hindi natutulog. Maraming beses na niyang narinig ang mga babala tungkol sa punong iyon. Balete raw na tinitirhan ng mga nilalang na hindi dapat gambalain. Baleteng may kapalit ang bawat paglapit. Bilang mga ngalakal, natuto siyang umiwas sa mga bagay na maaaring magdala ng panganib. Ngunit bilang ina, natuto rin siyang makinig. Lalo na kapag ang nagsasalita ay ang kutob ng kanyang anak. Dadaan lang tayo, wika niya, bagamat ang tinig ay may bahid ng pag-aalinlangan. Huwag kang lalapit. Ngunit sa bawat hakbang nila palapit, ang hangin ay tila bumibigat. Ang mga dahon ay bahagyang kumilos kahit walang simoy. At mula sa lilim ng mga ugat ng balete, isang mahinang pag-ungol ang umalingaw. Hindi malakas, ngunit sapat upang tumagos sa puso. Napahinto si Mateo. Nanay, bulong niya. Naroon siya. Bago pa makapagsalita si Aling Rosa,
Isang sinag ng liwanag ang sumilip mula sa pagitan ng mga ugat. Isang munting mukha ang nasilayan. Maputla, marumi, at puno na ng luha. Mga matang kumikislap sa takot at pag-asa ang tumitig sa kanila. Isang bata. Ngunit hindi isang karaniwang bata. Napatakip sa bibig si Aling Rosa. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagkagulat. Sa dami ng kwentong kanyang narinig, sa dami ng babalang ipinasa ng matatanda, hindi niya inakalang darating ang sandaling ito. Ang sandaling haharap siya sa isang nilalang na ayon sa alamat ay hindi dapat lapitan. Nanay, sabi ni Mateo, halos pabulong. Nasasaktan siya. Hindi na kailangan ng paliwanag. Kita na ni Aling Rosa ang mga lubid, ang pamumula ng balat ng bata, at ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Ang batang diwata ay hindi lamang nakagapos. Siya ay pinahina, pinigil, at iniwan. Lumapit si Aling Rosa ng isang hakbang, saka huminto. Alam niyang bawat kilos ay may kapalit. Sino ang gumawa nito sa'yo? Tanong niya. Maingat ang bawat salita. Hindi agad sumagot ang bata. Sa halip, isang patak ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi at bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, ang paligid ay bahagyang nagbago. Ang lupa ay tila huminga at ang mga ugat ng balete ay bahagyang kumilos. Ako si Liraya, mahina niyang tugon. Kung tutulungan ninyo ako, magbabago ang lahat. Nagtagpo ang tingin ng mag-ina. Sa isang iglap, pareho nilang naunawaan. Ang desisyong gagawin nila sa sandaling iyon ay hindi lamang para sa batang nakagapos sa balete, kundi para sa kanilang sariling kapalaran. At sa ilalim ng lumang punong iyon, nagsimula ang isang kwentong hindi na kayang pigilan ng alinmang mundo. Matagal na nakatayo ang mag-ina sa harap ng balete, waring hinihintay ang sagot na hindi kayang ibigay ng hangin. Ang araw ay tuluyan ng lumubog at ang dapit hapon ay naglatag ng kulay abo at lila sa kalangitan. Sa ganitong oras, karaniwang minamadali ni Aling Rosa ang pag-uwi. Ngunit ngayon, tila hindi na gumagalaw ang oras. Nakatuon ang tingin niya kay Liraya. May mga sugat ang batang diwata, hindi malalim, ngunit malinaw ang bakas ng pang-aalipin. Ang mga lubid ay tila bahagi na ng puno. Pinanday hindi lamang upang gumapos ng katawan kundi upang pigilin ang lakas na likas sa isang nilalang ng gubat. Bilang mangangalakal, sanay si Aling Rosa sa pagtingin sa mga sugat ng tao. Ngunit ang sugat na ito ay iba. May katahimikang nakapaloob dito. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa sigaw. Sino ang gumawa nito sa'yo? Muling tanong ni Aling Rosa. Mas mariin, ngunit hindi mataas ang tinig. Mga taong may galit sa aming lahi, sagot ni Liraya. Hinuli nila ako upang maging daan sa yaman na hindi kanila. Bahagyang napasinghap si Mateo. Hindi niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Bakit kanila iniwan dito? Tanong niya. Hindi mapigilang magsalita. Dahil alam nilang may takot ang tao sa balete, sagot ni Liraya. At dahil umaasa silang walang lalapit. Tumahimik muli ang paligid. Ang mga salitang iyon ay parang hamon. Hindi lamang sa mag-ina, kundi sa mismong kalikasan. Lumapit si Mateo ng isa pang hakbang bago siya napigilan ng kamay ng kanyang ina. Mateo, mahina ngunit mariing wika ni Aling Rosa. Hindi natin alam ang kahihinatnan nito. Pero nanay, tugon ng bata, kung iiwan natin siya, mamamatay siya. Napapikit si Aling Rosa. Sa loob-loob niya, malinaw ang dalawang landas. Ang umalit at iligtas ang sarili, o ang tumulong at tanggapin ang anumang kapalit. Bilang isang ina,
Itinuro niya sa anak ang pag-iingat. Ngunit bilang isang tao, may hangganan ng kayang tiisin ng konsensya. May kapalit ba ang pagtulong sa'yo? Tanong niya kay Liraya. Hindi umiwas ng tingin ng batang diwata. May kapalit ang bawat kabutihan, sagot niya. Ngunit hindi ko hihilingin ang higit sa kaya ninyong ibigay. Sa sandaling iyon, may bahagyang paggalaw sa mga ugat ng balete. Hindi marahas, kundi maingat. Parang paghinga ng isang nilalang na matagal nang nagbabantay. Kung aalis kayo, tugtong ni Liraya, mananatili ang sumpa sa punong ito. Ngunit kung tutulungan ninyo ako, may mga bagay na mababago. Para sa akin at para sa inyo. Hindi iyon pangako ng ginto o kapangyarihan. Isa iyong pahiwatig. At iyon ang mas nakakatakot. Hinawakan ni Aling Rosa ang rosaryong nakapulupot sa kanyang pulsuhan. Isang bagay na matagal na niyang sandigan sa bawat paglalakbay. Hindi niya alam kung may bisa iyon sa harap ng isang diwata. Ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong niya sa wakas. Isang bahagyang liwanag ang dumaan sa mga mata ni Liraya. Putulin ang lubid, sabi niya. Ngunit hindi basta-basta. Ang lubid ay hindi gawa ng tao lamang. May tatak ito ng masamang layon. Tatak? Ulit ni Mateo. Isang panata, paliwanag ni Liraya. Isang kasundo ang ginamit laban sa akin. Sumulyap si Aling Rosa sa mga lubid. Ngayon niya napansin ang maliliit na simbolo. Mga hugis na hindi niya mawari ngunit may bigat sa tingin. Hindi ito simpleng tali. Ito ay isang kulungan. May itak ako, sabi niya. Ngunit hindi ko alam kung sapat yon. Ang itak ay sapat kung ang loob ay malinaw, sagot ni Liraya. Ngunit, may isa pang bagay. Ano iyon? Tanong ni Mateo. Kailangan ninyo akong hawakan, tugon ng diwata. Hindi ako maaaring palayain ng isang tao lamang. Kailangan ng ugnayan. Nagkatinginan ng mag-ina. Sa mata ni Mateo, walang alinlangan. Tanging malasakit. Sa mata ni Aling Rosa, may takot. Ngunit mas nangingibabaw ang pasya. Dahan-dahan niyang inilabas ang itak mula sa bayong. Ang metal ay kumislap sa nalalabing liwanag. Lumapit siya sa balete. Ramdam ang pagbigat ng hangin sa bawat hakbang. Mateo, sabi niya, hawakan mo ang kamay niya. Sumunod ang bata ng walang pag-aatubili. Nang magdikit ang balat ni Mateo at ni Liraya, isang banayad na init ang dumaloy. Hindi masakit, kundi parang alaala ng sikat ng araw sa umaga. Huminga ng malalim si Aling Rosa at itinaas ang itak. Sa sandaling iyon, ang balete ay bahagyang umuga. At sa unang hampas ng talim sa mahiwagang lubid, isang tunog ang umalingaw-ngaw. Hindi malakas, ngunit sapat upang ipaalam sa mundo na may sinaunang kasunduang sinimulan ng mabuwag. Sa ikalawang hampas ng itak, ang hangin sa paligid ng balete ay biglang nagbago. Hindi ito naging marahas, bagkus ay parang biglang huminto ang mundo upang makinig. Ang mga dahon sa itaas ay tumigil sa paggalaw at ang mga ibong kanina'y nagtatakbuhan pa uwi ay tila nawala sa himpapawid. Sa gitna ng katahimikang iyon, malinaw na maririnig ang mabagal na paghinga ni Liraya. Mahigpit ang hawak ni Mateo sa kamay ng diwata. Ramdam niya ang panginginig nito. Hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa matagal na pagkakakulong. Sa bawat galaw ng itak ni Aling Rosa, ang mga simbolong nakaukit sa lubid ay bahagyang nagliliwanag. Tila lumalaban, tila ayaw bumitaw sa hawak nitong kapangyarihan. Nanay, mahinang sabi ni Mateo. Parang umiinit. Tumango si Aling Rosa, ramdam din niya iyon. Ang itak ay tila mas mabigat kaysa kanina. At ang pulso niya ay nanginginig. Hindi sa pagod, kundi sa bigat ng puwersang humahadlang sa kanya.
Isa pa, bulong niya sa sarili. Saka muling itinaas ang itak. Sa ikatlong hampas, isang bitak ang lumitaw sa lubid. Manipis, ngunit malinaw. Mula roon, ay sumingaw ang liwanag na hindi masilayan ng karaniwang mata. Liwanag na may dalang lungkot at galit na matagal nang kinikimkim. Napapikit si Liraya at napahigpit ang kapit kay Mateo. Kaunti na lang, wika niya. Huwag kayong bibitaw. Hindi binitiwan ni Mateo ang kamay ng diwata kahit paramdam niyang may kakaibang daloy ng init na umaakyat sa kanyang braso. Sa halip na takot, isang hindi maipaliwanag na katiyakan ang bumalot sa kanya. Parang matagal na niyang kilala ang batang ito kahit ngayon lamang sila nagkita. Sa huling hampas, tuluyang naputol ang lubid. Hindi ito pumutok o sumabog. Sa halip, unti-unti itong naglaho, parang abon na tinangay ng hangin. Ang mga simbolo ay naglaho kasabay nito, at ang balete ay naglabas ng isang mahabang, malalim na paghinga, na parang nilalang na matagal nang napipigil. Bumagsak si Liraya sa lupa. Agad na lumuhod si Aling Rosa at sinalo ang bata bago pa tuluyang bumagsak ang kanyang ulo. Magaan ang katawan nito, mas magaan kaysa sa inaasahan, ngunit ramdam niya ang bigat ng pagod at paghihirap na dinanas nito. "Ligtas ka na," sabi ni Aling Rosa. Hindi niya alam kung para kay Liraya ba iyon o para sa sarili niya. Dahan-dahang iminulat ni Liraya ang kanyang mga mata. Ang pilak na sinag sa kanyang buhok ay unti-unting lumiwanag, at ang maputlang balat ay nagkaroon ng bahagyang kulay. Hindi pa siya ganap na malakas, ngunit malinaw na ang sumpang gumapos sa kanya ay nawalan na ng bisa. "Maraming salamat," wika niya, mahina ngunit malinaw. "Hindi ko ito malilimutan." Tumayo si Mateo at umatras ng bahagya, nakatiningnan ng balet. Ang puno ay tila nag-iba. Hindi na kasing dilim ang anino nito, at ang mga ugat ay hindi na nakakatakot tingnan. Para bang may naalis na bigat na matagal nitong pasan. "Nanay," sabi niya, parang hindi na siya galit. Sumunod ang tingin ni Aling Rosa. Hindi siya bihasa sa pagbasa ng mga tanda ng kalikasan, ngunit dama niya ang pagbabago. Ang hangin ay mas magaan, at ang paligid ay hindi na kasing bigat kanina. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, may narinig silang yabag sa malayo. Napalingon silang tatlo. Mula sa dulo ng daan, may aninong gumagalaw. Hindi isa, kundi marami. Mabibigat ang hakbang, at ang mga tinig na naririnig ay mababa at puno ng pagkainip. Mga taong paparating, dala ang layuning hindi mahirap hulaan. Nanlaki ang mga mata ni Liraya. "Sila," bulong niya. "Hindi pa sila umalis." Agad na hinawakan ni Aling Rosa ang balikat ng diwata. "Kaya mo bang tumayo?" "Hindi pa," sagot ni Liraya. "Ngunit may magagawa ako." Pumikit ang bata at inilapat ang palad sa lupa. Sa sandaling iyon, ang mga ugat ng balete ay bahagyang gumalaw. Hindi upang manakot, kundi upang magbigay daan. Isang makitid na siwang ang bumukas sa likuran ng puno, sapat upang makadaan ang isang tao. "Doon," sabi ni Liraya. "Kailangan nating umalis ngayon." Hindi na nagtanong si Aling Rosa. Tinulungan niya si Liraya na tumayo, at sabay silang pumasok sa siwang. Kasama si Mateo. Sa likod nila, muling nagsara ang mga ugat ng balete na parang walang nangyari. Sa loob ng makipot na daanang iyon, sa pagitan ng lupa at ugat, nagsimulang mabuo ang isang ugnayang hindi na kayang putulin. Ugnayan ng tao at diwata, ng kabutihan at kapalaran. At sa labas, patuloy na papalapit ang mga yabag, walang kamalay-malay na ang kanilang hinahanap ay wala na sa kanilang abot.
Madilim sa loob ng lagusan, ngunit hindi ganap na bulag ang tatlo. May munting liwanag na nagmumula sa mga ugat ng balet. Banayad, parang liwanag ng alitaptap na nakabaon sa lupa. Ang hangin ay malamig at may amoy ng basang lupa at matandang kahoy. Sa bawat hakbang, ramdam ni Aling Rosa ang tibok ng sarili niyang puso. Hindi sa takot lamang, kundi sa bigat ng responsibilidad na kanyang pinasok. Nakasuporta si Mateo sa kaliwang bahagi ni Liraya, habang si Aling Rosa naman ang nasa kanan. Mabagal ang kanilang lakad. Ang diwata ay mahina pa, at ang bawat paghinga nito ay may kasamang bahagyang panginginig. Pasensya na, bulong ni Liraya. Hindi pa bumabalik ang aking lakas. Huwag kang mag-alala, sagot ni Aling Rosa. Hindi ka namin iiwan. Hindi na tumugon si Liraya, ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa braso ni Aling Rosa. Tila isang tahimik na pasasalamat. Habang patuloy silang lumalalim sa ilalim ng balete, unti-unting nagbabago ang anyo ng lagusan. Ang mga ugat ay nagiging mas makinis, ang lupa ay masiksik, at ang liwanag ay mas malinaw. Hindi ito likha ng tao. Ito ay isang daanang hinubog ng panahon at ng mga nilalang na marunong rumespeto sa lihim ng lupa. Nanay, mahina ngunit malinaw na sabi ni Mateo. Parang may nakatingin. Huminto sila. Tahimik ang paligid, ngunit may pakiramdam na hindi sila nag-iisa. Hindi ito nakakatakot na presensya, kundi mapagmasid. Parang mata ng kalikasan na sumusukat sa kanilang hangarin. Huwag kayong matakot, wika ni Liraya. Mga bantay ito ng balete. Hindi sila nananakit kung malinaw ang puso. Dahan-dahang lumuwag ang pakiramdam ni Mateo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang nawala. At ang pakiramdam ng pagmamasid ay unti-unting humupa na para bang tinanggap na sila ng lugar. Ilang hakbang pa at bumukas ang lagusan sa isang maliit na silid sa ilalim ng lupa. Ang kisame ay binubuo ng magkakaugnay na ugat at sa gitna ay may bukal na malinaw ang tubig. Ang liwanag ay nagmumula sa mismong bukal, nagbibigay liwanag sa silid na tila isang lihim na kanlungan. Dito muna tayo, sabi ni Liraya. Ligtas tayo rito. Maingat na inihiga ni Aling Rosa ang diwata sa tabi ng bukal. Agad na lumuhod si Mateo at sumalok ng tubig gamit ang kanyang mga kamay. Maaari mo itong inumin? Tanong niya. Oo, tugon ni Liraya. Ito ay tubig na nagpapagaling, ngunit dahan-dahan. Inilapit ni Mateo ang tubig sa labi ng diwata. Sa bawat lagok, unti-unting nagbabago ang kulay ng mukha ni Liraya. Ang panghihina ay napalitan ng banayad na lakas. At ang liwanag sa kanyang buhok ay mas naging malinaw. Habang pinagmamasdan iyon, may bumangong tanong sa isipan ni Aling Rosa. Isang tanong na matagal niyang iniiwasan. Liraya, wika niya. Maingat ang tono. Bakit ka talaga nila hinuli? Saglit na tumahimik ang diwata. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kisame ng ugat na parang binabalikan ang isang alaala. Dahil sa aking dugo, sagot niya sa wakas. Ako ang tagapagdala ng isang pamana. Isang kapangyarihang hindi dapat mapasakamay ng mga taong inuuna ang kasakiman. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Anong pamana? Isang susi, paliwanag ni Liraya. Hindi pisikal, kundi isang ugnayan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng aming lahi. Sa maling kamay, maaaring magdulot ito ng pagkawasak. Tahimik na nakinig si Mateo. Hindi man niya lubos na nauunawaan ng lahat. Ramdam niyang mas malaki pa sa kanilang tatlo ang kwentong unti-unting nabubo. Kung ganoon, sabi ni Aling Rosa, hindi pa tapos ang panganib. Tumango si Liraya. Hindi pa.
At dahil tinulungan ninyo ako, kayo ay nadamay na. Hindi iyon sinabi bilang pananakot, kundi bilang katotohanang walang paligoy-ligoy. Napabuntong hininga si Aling Rosa, ngunit hindi siya umatras. Kung ganoon, wika niya, sama-sama na natin itong haharapin. Sa sandaling iyon, bahagyang umalon ang tubig sa bukal. Isang banayad na liwanag ang umakyat at bumalot sa kanilang tatlo, na parang isang tahimik na panata. Sa ilalim ng lupa at ugat, nabuo ang isang kasunduang hindi binigkas, ngunit malinaw sa puso ng bawat isa. Isang paglalakbay na hindi na nila kayang talikuran. Habang nananatili ang mag-ina at si Liraya sa ilalim ng balete, sa ibabaw ng lupa ay unti-unting nababalot ng tensyon ng lugar. Ang mga yabag na kanina'y malayo pa ay ngayoy malinaw na maririnig, mabibigat at walang pag-aalinlangan. Ang dapit hapon ay tuluyan ng naging gabi at ang dilim ay nagbigay lakas sa mga balak na matagal nang inihahanda. 4 na lalaki ang huminto sa paanan ng balete. Hindi sila karaniwang mga ngaso o manlalakbay. Ang kanilang mga kasuotan ay may mga palamuting gawa sa buto at kahoy. At sa kanilang mga sinturon ay may mga anting-anting na tila hinubog para sa isang layunin. Sa mukha ng bawat isa ay mababakas ang pagod, ngunit mas nangingibabaw ang pagkainip at galit. Dito siya, wika ng pinakamatanda sa kanila. Ramdam ko pa ang bakas ng kanyang kapangyarihan. Lumapit ang isa at sinipat ang puno. Naputol ang sumpa, sabi niya. May halong pagkabigla at galit. May tumulong sa kanya. Napamura ang isa pa. Mga mangmang, hindi nila alam kung ano ang pinakikialaman nila. Sa ilalim ng lupa, biglang napahawak si Liraya sa kanyang dibdib. Ang liwanag sa kanyang buhok ay bahagyang kumislap. Nararamdaman ko sila, bulong niya. Malapit na. Makakarating ba sila rito? Tanong ni Mateo. Mahigpit ang kapit sa gilid ng kanyang bayong. Hindi basta-basta, sagot ni Liraya. Ngunit susubukan nila. Tumayo si Aling Rosa. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng panganib, ngunit malinaw sa kanyang isip ang isang bagay. Hindi sila maaaring manatili rito magpakailanman. Kung lalabas tayo, wika niya, makikita nila ang bakas natin. Kung mananatili tayo, sagot ni Liraya, maaari nilang pilitin ang balete na ibigay kami. Saglit na tumahimik ang silid sa ilalim ng lupa. Ang bukal sa gitna ay bahagyang umalon na parang nakikinig sa kanilang pag-uusap. May isa pang daan, sabi ni Liraya matapos ang ilang sandali. Ngunit hindi ko pa ito nagagamit mag-isa. Anong daan? Tanong ni Mateo. Ang landas ng mga nagbantay. Tugon ng diwata. Isang lumang lagusan patungo sa hangganan ng gubat. Ngunit, nangangailangan ito ng tiwala. Tumango si Aling Rosa. Wala tayong ibang pagpipilian. Sa itaas, inilapat ng pinakamatandang lalaki ang kanyang palad sa puno ng balet. Bumigat ang hangin at ang mga ugat ay bahagyang kumilos. Tila pinipilit na muling gisingin ang sumpang naputol. Hindi natin kailangan ng bata, wika niya. Kailangan natin ng kanyang pamana. Sa sandaling iyon, isang mababang ugong ang umalingaw sa ilalim ng lupa. Ang liwanag sa silid ay bahagyang nagdilim. Kailangan na nating umalis, sabi ni Liraya, pilit na tumatayo. Ngayon na! Tinulungan siya ng mag-ina at sabay silang tumungo sa likod ng silid kung saan ang mga ugat ay bahagyang naghiwalay. Isang makipot na lagusan ang unti-unting nabuo. Mas madilim kaysa sa una, ngunit may malinaw na daloy ng hangin. Sumunod lang kayo, wika ni Liraya. Huwag kayong lilingon. Isa-isang pumasok sila sa lagusan. Sa likuran nila, ang bukal ay biglang kumislap at naglabas ng liwanag na tila pader.
humaharang sa anumang susubok na sumunod. Sa itaas, napaatras ang mga lalaki nang maramdaman nila ang pagbabago. Nakatakas sila, sigaw ng isa. Ngunit ang pinakamatanda ay ngumiti, isang ngiting puno ng katiyakan. Hindi pa tapos. Ang landas ng mga nagbantay ay may wakas. Sa ilalim ng lupa, patuloy ang kanilang paglalakad. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa dulo ng lagusan. Ngunit, malinaw sa kanilang tatlo na mula sa sandaling iyon, hindi na sila basta-bastang mangangalakal at bata. Sila ay bahagi na ng isang mas malawak na tunggalian. Mas makipot ang ikalawang lagusan kaysa sa nauna. Ang mga ugat ay masiksik at ang lupa ay malamig sa paa. Sa bawat hakbang, tila may bahagyang pagtugon ng paligid. Parang sinusukat ang tibok ng kanilang mga puso, ang bigat ng kanilang mga pasya. Sa unahan, si Liraya ang nangunguna. Mas maayos na ang kanyang lakad ngayon, bagamat halata pa rin ang panghihina. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang buhok ay nagsisilbing tanglaw, sapat upang makita ang daan, ngunit hindi sapat upang pawiin ang lahat ng anino. Hindi ito daan ng pagtakas, wika ni Liraya habang naglalakad. Ito ay daan ng pagpili. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Aling Rosa. Hindi lahat ng makakapasok dito ay makakalabas, sagot ng diwata. Ang landas na ito ay binabantayan ng alaala ng mga nauna, mga taong minsang tumayo sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa bawat hakbang, may pakiramdam siyang tila may dumaraan na gunita sa kanyang isipan. Mga larawang hindi kanya, ngunit pamilyar sa damdamin. Mga taong naglakbay, tumulong, at minsan ay nabigo. Ilang sandali pa, bumukas ang lagusan sa isang malawak na kuweba. Ang kisame ay mataas at ang mga dingding ay puno ng mga ukit, mga anyo ng tao at diwata na magkatabi, magkakahawak ng kamay o magkatalikod. Sa gitna ng kuweba ay may bilog na bato. Makinis ang ibabaw na parang matagal nang ginagamit. Dito ginagawa ang panata, sabi ni Liraya. Lumapit si Aling Rosa sa mga ukit at hinaplos ang isa. Mga tao sila, wika niya, at may mga diwata. Mga nagbantay, tugon ni Liraya. Mga taong piniling maging tulay. Sa sandaling iyon, may bahagyang pag-uga sa kuweba. Hindi malakas, ngunit sapat upang ipaalala na ang oras ay hindi nila kakampi. Kung tatawid tayo rito, sabi ni Liraya, hindi na kayo basta-bastang mga tagamasid. Kayo ay magiging bahagi ng kasunduan. Tulad ng anong kasunduan? Tanong ni Mateo. May halong kaba, ngunit malinaw ang boses. Na kapag ang balanse ay nanganganib, sagot ni Liraya, kayo ay tatawag at kayo ay sasagot. Tahimik ang mag-ina. Hindi ito maliit na bagay. Ang pagiging mangangalakal ay nangangahulugan ng pagdaan, hindi ng pananatili sa gitna ng sigalot. Ngunit, bago pa makapagpasiya si Aling Rosa, isang malakas na pag-uga ang umalingaw-ngaw mula sa lagusan sa likuran. May mga tunog ng pagbasag at pag-ungol. Hindi natural at hindi nagmula sa lupa lamang. Narito na sila, bulong ni Liraya. Pinipilit nilang sundan ng bakas. Kung hindi tayo magpapasya ngayon, wika ni Aling Rosa, wala na tayong pagkakataon. Lumapit siya sa bilog na bato sa gitna. Tumayo si Mateo sa kanyang tabi at si Liraya sa harap nila. Ang liwanag sa kuweba ay bahagyang nagbago. Nagiging mas malinaw, mas buhay. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ni Aling Rosa.
Ilapat ninyo ang inyong mga kamay sa bato, sagot ni Liraya. At magsalita ng totoo. Sabay na inilapat ng mag-ina ang kanilang mga palad sa malamig na bato. Ramdam nila ang bahagyang panginginig, hindi sa lupa, kundi sa kanilang mga sarili. Ako si Rosa, wika ni Aling Rosa. Malinaw ang tinig. Isang ina, isang mangangalakal. Wala akong hinahangad kundi ang kaligtasan ng aking anak at ang paggawa ng tama. Sumunod si Mateo. Ako si Mateo. Hindi ko alam ang lahat, pero alam kong mali ang mang-api at ayokong talikuran ang humihingi ng tulong. Tahimik si Liraya sa isang iglap, saka nagsalita. Ako si Liraya, anak ng mga diwata ng hilagang gubat. Tinatanggap ko ang kanilang pasya. Sa sandaling iyon, ang bilog na bato ay nagliwanag. Ang mga ukit sa dingding ay tila gumalaw, at ang hangin sa kuweba ay naging mas mainit, mas buhay. Hindi ito sumpa. Hindi rin ito gantimpala. Ito ay pagtatalaga. Sa likuran nila, may malakas na pagguho ang umalingaw-ngaw. Palatandaan na may isang landas na tuluyang gumuho. Hindi na sila makakadaan dito, wika ni Liraya. May bahagyang ginhawa sa tinig. Ngunit sa kanyang mga mata, may bakas ng bagong bigat. Bigat ng kaalamang ang kanilang paglalakbay ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Tahimik ang kuweba matapos ang pagguho. Ang alikabok ay unti-unting lumapag sa lupa at ang liwanag mula sa bilog na bato ay dahan-dahang humina na para bang natapos na ang tungkulin nito. Ang hangin ay muling naging malamig, ngunit hindi na mabigat. Umupo si Liraya sa gilid ng bato, bahagyang hinihingal. Ang liwanag sa kanyang buhok ay nanatili, ngunit hindi nakasintindi kanina. Iyon ay tanda ng lakas na ginamit. Hindi basta-basta at hindi agad nababawi. Tapos na ba? Tanong ni Mateo. Marahang tumingin sa gumuho na lagusan. Tapos na ang pagtawid, sagot ni Liraya. Ngunit hindi ang tungkulin. Lumapit si Aling Rosa at inilapag ang bayong sa lupa. Ngayon pa lamang niya naramdaman ng pagod. Ang uri ng pagod na hindi galing sa mahabang paglalakad, kundi sa bigat ng pasyang hindi na mababawi. Kung may hangganan, wika niya, nasaan tayo ngayon? Tumayo si Liraya at humarap sa kanila. Nasa pagitan, sabi niya. Hindi na lubos na saklaw ng mundo ng tao, ngunit hindi rin ganap na bahagi ng aming kaharian. Lumakad siya patungo sa isang bahagi ng kuweba na dati hindi nila napapansin. Sa haplos ng kanyang kamay sa pader, unti-unting bumukas ang isang liwanag. Hindi lagusan, kundi tanawin. Sa harap nila ay ang gilid ng gubat. Ngunit hindi ito ang gubat na kilala ni Aling Rosa sa kanyang mga paglalakbay. Ang mga puno ay mas matatangkad, ang mga dahon ay mas makintab, at ang hangin ay may dalang halimuyak ng sariwang ulan at lumang lupa. May mga anyong gumagalaw sa malayo, mga nilalang na hindi malinaw ang hugis, ngunit hindi rin nagtatago. Ito ang unang hangganan, sabi ni Liraya. Dito nagtatagpo ang mga landas. Humakbang palabas si Mateo at agad siyang napahinto. Ramdam niya ang pagbabago. Parang ang bawat paghinga ay mas malinaw, mas mabigat, at mas mahalaga. Nanay, sabi niya, parang naririnig ko ang mga puno. Hindi nagulat si Liraya. Dahil bukas na ang pandinig mo, wika niya. Hindi sa lahat, ngunit sapat. Sumunod si Aling Rosa. Mas maingat ang hakbang. Hindi niya naramdaman ang parehong bagay na naramdaman ni Mateo. Ngunit malinaw sa kanya na hindi na ito karaniwang gubat. Dito ba tayo ligtas? Tanong niya. Sa ngayon, sagot ni Liraya. Ngunit ang mga naghahanap sa akin ay hindi titigil. May mga daan silang hindi ninyo pa nakikita. Sa sandaling iyon, may kaluskos mula sa mga palumpong.
Agad na napalingon si Mateo. Handa kahit walang sandata. Mula sa anino ay lumabas ang isang matandang lalaki. Mabagal ang lakad at ang kanyang kasuotan ay yari sa telang tila hinabi mula sa dahon at hibla ng puno. Ang kanyang buhok ay puti, ngunit ang tindig ay tuwid at ang mga mata ay malinaw at mapagmasid. Matagal na kitang inaasahan, Liraya. Wika ng matanda. Napatayo ng tuwid si Liraya. Tagapangalaga. Sabi niya, bahagyang yumuko. Tumingin ang matanda sa mag-ina. At sila ang pinili mo? Hindi ko sila pinili, sagot ni Liraya. Sila ang pumili. Lumapit ang matanda kay Aling Rosa at kay Mateo. Wala sa kanyang anyo ang banta, ngunit may bigat ang kanyang presensya. Alam ba ninyo ang inyong tinahak? Tanong niya. Hindi lahat, sagot ni Aling Rosa. Ngunit alam naming hindi namin iniwan ng humihingi ng tulong. Tumango ang matanda. Iyon ang simula ng pagiging bantay. Humakbang siya palayo at itinuro ang mas malalim na bahagi ng gubat. Ang mga naghahabol sa inyo ay tatawid din sa hangganan. Kapag nangyari iyon, mas marami ang madadamay. Paano natin sila pipigilan? Tanong ni Mateo. Tumingin ang matanda sa kanya at bahagyang ngumiti. Sa pag-unawa, hindi sa lakas. Tahimik na nagbago ang hangin. Sa ilalim ng mga puno, malinaw na ang landas sa unahan ay hindi na tungkol sa pagtakas, kundi sa pagharap. At sa unang hangganan, nagsimulang humubog ang kanilang bagong papel. Hindi bilang mga tumatakbo, kundi bilang mga handang tumindig. Sa ilalim ng lilim ng unang hangganan, ang gubat ay tila huminga kasabay ng kanilang pagdating. Ang bawat dahon ay bahagyang kumilos, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa pagkilala. Hindi ito pagbati ng tuwa, kundi isang maingat na pagtanggap. Parang tanong na naghihintay ng sagot. Pinangunahan sila ng matandang tagapangalaga sa isang makitid na landas na halos hindi makita ng karaniwang mata. Sa bawat hakbang, nagbabago ang anyo ng paligid. May mga punong tila yumuyuko at may mga ugat na kusang umaatras upang magbigay daan. Hindi lahat ng pumapasok dito ay tinatanggap. Wika ng tagapangalaga habang naglalakad. Ang gubat ay marunong pumili. Tumingin si Aling Rosa sa paligid. Pilit inuunawa ang katahimikan na may kasamang pagbabantay. Paano kung hindi kami tanggapin? Malalaman ninyo bago pa mangyari, sagot ng matanda. At may pagkakataon kayong umatras. Hindi na sumagot si Aling Rosa. Alam niyang ang pag-atras ay hindi na tunay na pagpipilian. Huminto sila sa isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may 3 batong nakabilog at sa ibabaw ng bawat isa ay may nakaukit na simbolo. Isa nakahawig ng dahon, isa ng mata, at isa ng kamay. Ang mga tanda, sabi ni Liraya. Matagal na silang hindi nagigising. Lumapit ang tagapangalaga sa batong may ukit ng dahon. Ito ang tanda ng lupa, paliwanag niya, para sa mga marunong makinig. Lumapit si Mateo, hindi dahil inutusan siya, kundi dahil tila hinihila siya ng sarili niyang mga paa. Inilapat niya ang palad sa bato. Sa sandaling iyon, isang banayad na init ang dumaloy sa kanyang katawan at may mga larawan ang pumasok sa kanyang isipan. Mga ugat na kumakalat, mga punong tumutubo, at mga ibong bumabalik sa pugad. Ramdam mo ba? Tanong ni Liraya. Tumango si Mateo. Parang alam ko kung saan ako dapat tumapak. Ngumiti ang tagapangalaga. Iyan ang pandinig ng lupa. Sumunod silang lumapit sa batong may ukit ng mata. Tumigil si Aling Rosa sa harap nito. Hindi siya agad humawak. May bahagyang alinlangan sa kanyang kilos. Hindi takot, kundi
paggalang. Hindi ako sanay sa ganito, sabi niya. Hindi kailangan ng galing, tugon ng matanda. Kailangan ng katapatan. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa bato. Walang init na dumaloy, ngunit may biglang linaw sa kanyang paningin. Nakita niya ang mga daang kanyang dinaanan. Mga baryo-baryo, mga mukha, mga pagkakataong pinili niyang tumulong kahit kulang siya sa sarili. Isang luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Ito ang tanda ng mata, sabi ng tagapangalaga. Ang kakayahang makakita ng bunga ng pasya. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang nabawasan, na parang may nagbigay ng pahintulot sa kanyang matagal ng ginagawa. Sa huli, lumapit si Liraya sa batong may ukit ng kamay. Hindi siya nagatubili. Inilapat niya ang palad, at ang bato ay agad na nagliwanag. Ang tanda ng ugnayan, wikan tagapangalaga. Ang pinakamabigat dalhin. Dahil ito ang nagbubuklod, sagot ni Liraya. Sa sandaling iyon, may biglang paglamig ng hangin. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos at mula sa malayo ay may narinig silang tunog. Hindi malinaw, ngunit puno ng babala. Sila ay papalapit, wika ng tagapangalaga, at ang kanilang pagdating ay mag-iwan ng bakas. Ano ang gagawin namin? Tanong ni Mateo. Tumingin ang matanda sa kanilang tatlo. Mula ngayon, ang gubat ay magbibigay ng mga tanda. Ngunit, kayo ang pipili kung susundin ninyo. Sa sandaling iyon, isang ibon ang dumapo sa isang sanga sa itaas nila. Itim ang balahibo, ngunit maliwanag ang mga mata. Tumilaok ito ng minsan, saka lumipad patungo sa mas makapal na bahagi ng gubat. Isang babala, bulong ni Liraya. Isang paanyaya, dagdag ng tagapangalaga. At sa pagitan ng dalawang kahulugan, malinaw na ang kanilang susunod na hakbang ay hindi lamang pagtakas, kundi pag-unawa sa mga tandang unti-unting ihinahayag ng gubat. Tahimik silang naglakad palayo sa clearing, sinusundan ang direksyong tinahak ng ibon. Ang landas ay hindi malinaw, ngunit sa bawat hakbang ay tila kusang nagbubukas ang gubat. May mga sanga na umiiwas at may mga damong kusang nahahawi. Hindi ito himala, ito ay pagtugon. Si Mateo ang nauuna ngayon. Hindi niya sinasadyang manguna, ngunit ang kanyang mga paa ay tila alamang tamang tapak. Kapag may bahagi ng lupa na marupok, kusang lumilihis ang kanyang hakbang. Kapag may ugat na maaaring maging sagabal, napapansin niya ito bago pa man niya tuluyang matapakan. Mateo, marahang sabi ni Aling Rosa, paano mo nalalaman? Huminto ang bata at tumingin sa paligid, saka sa sariling mga kamay. Hindi ko rin po alam, sagot niya. Parang may humihila, pero hindi pilit. Tumango si Liraya. Ang tanda ng lupa ay gumagana, wika niya. Hindi ka nito inuutosan. Ipinapakita lamang nito ang maaaring mangyari. Sa likuran nila, ang tagapangalaga ay nanatiling tahimik. Hindi siya nakikialam, ngunit malinaw na ang kanyang presensya ay isang paalala. May mga bagay na dapat matutunan sa sariling paglakad. Biglang huminto si Mateo at itinaas ang kamay. May mali, sabi niya. Tahimik silang lahat. Walang ingay, walang galaw, ngunit ang hangin ay tila may kakaibang bigat. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Liraya. May bakas, sagot ni Mateo. Hindi pa parang hinila ang lupa. Lumuhod si Aling Rosa at sinipat ang daan. Sa unang tingin, walang kakaiba. Ngunit, nang tumingin siya ng mas matagal, may napansin siyang bahagyang pagkakaiba sa kulay ng lupa. Isang halos hindi mapansing guhit na tila pilit itinago. Dumaan sila rito, wika niya. Tumango si Liraya.
at hindi sila marunong maglakad nang hindi nag-iiwan ng marka. Kung ganoon, sabi ng tagapangalaga sa wakas, may dalawang pagpipilian. Tumigil ang tatlo at humarap sa kanya. Una, wika niya, sundin ninyo ang bakas. Haharapin ninyo sila bago pa sila tuluyang makapasok sa mas malalim na bahagi ng gubat. At ang ikalawa? Tanong ni Mateo. Magpalit ng landas, sagot ng matanda. At hayaang ang gubat mismo ang humarap sa kanila. Saglit na tumahimik ang grupo. Hindi ito tanong ng tapang, kundi ng pananagutan. Kung haharapin nila ang mga humahabol, maaaring mapahamak sila. Ngunit, kung iiwan nila ito sa gubat, may mga nilalang na maaaring madamay. Kung hindi kami kikilos, wika ni Aling Rosa, may ibang masasaktan. Tumango ang tagapangalaga. Iyan ang bigat ng tanda ng mata. Huminga ng malalim si Aling Rosa at tumingin kay Liraya. Kung haharapin natin sila, may pagkakataon ba tayong pigilan sila nang walang masamang mangyayari? May bahagyang lungkot sa mga mata ni Liraya. May pagkakataon, sagot niya. Ngunit hindi tiyak. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Walang takot sa kanyang mukha, tanging pag-unawa. Nanay, sabi niya, kung aalis tayo ngayon, dadalhin pa rin nila ang galit nila kahit saan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Pagkatapos, dahan-dahang tumango si Aling Rosa. Sundin natin ang bakas, wika niya. Hindi ngumiti ang tagapangalaga, ngunit may bahagyang pagluwag sa kanyang tindig. Kung ganoon, sabi niya, kailangan ninyong matutong maglakad nang hindi nakikita. Ipinatong niya ang kanyang tungkod sa lupa. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila nagbago. Ang mga kulay ay bahagyang nagdilim at ang mga anyo ay naging mas malabo. Hindi ito pagtatago, paliwanag niya. Ito ay pakikiayon. Sa bawat hakbang na ginawa nila, ang kanilang mga anino ay tila nawawala. At ang tunog ng kanilang mga paa ay nilalamon ng lupa. Hindi sila naging di nakikita. Ngunit, hindi rin madaling sundan. Sa unahan, malinaw na ang bakas ng mga humahabol. Mga marka ng pilit na pagdaan, galit na iniwan sa bawat hakbang. At sa sandaling iyon, sa gitna ng gubat na marunong makinig, nagsimulang magtagpo ang dalawang landas. Ang landas ng mga naghahabol at ang landas ng mga handang tumindig. Hindi nagmadali ang kanilang mga hakbang. Sa halip, naging mas maingat, mas sinasadya. Ang gubat ay hindi na lamang daan na kanilang tinatahak. Ito ay naging kasabay sa paghinga, sa pagtigil, at sa pagharap. Ang bawat yabag ng mga humahabol ay malinaw na ngayon, hindi sa tunog, kundi sa bigat na iniiwan nila sa paligid. Huminto si Mateo sa gilid ng isang lumang puno na may mababang sanga. Itinaas niya ang kamay, isang hudyat na hindi niya kailanman tinutunan, ngunit kusang lumabas. Narito sila, wika niya, hindi tumitingin sa likod. Sa pagitan ng mga puno, may anyong unti-unting lumilitaw. 4 na lalaki, ang mga matay mapupula sa pagod at galit. Ang kanilang mga anting-anting ay bahagyang kumikislap, hindi sa lakas, kundi sa kawalan ng tugon. Ang gubat ay hindi na tumutugon sa kanila. Lumabas kayo, sigaw ng pinakamatanda. Hindi namin nais ng gulo. Lumapit si Liraya. Umakbang palabas ng lilim. Hindi siya nagpakita ng takot. Ang liwanag sa kanyang buhok ay banayad, ngunit malinaw. Sapat upang ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ako babalik, wika niya, at hindi ninyo makukuha ang hindi sa inyo. Umalingaw-ngaw ang mababang halakhak ng isa sa mga lalaki. Hindi mo nauunawaan, sabi niya.
Hindi ito tungkol sa iyo lamang. Lumabas si Aling Rosa sa tabi ni Liraya. Wala siyang sandata sa kamay, ngunit tuwid ang tindig. Sa likod niya, nanatili si Mateo. Hindi nagtatago, ngunit hindi rin naghahamon. Kung may hinahanap kayo, wika ni Aling Rosa, harapin ninyo kami ng malinaw. Huwag ninyong idamay ang gubat. Saglit na nagulat ang mga lalaki. Hindi dahil sa tapang ng babae, kundi sa katahimikang sumunod sa kanyang mga salita. Ang hangin ay huminto. Ang mga dahon ay hindi kumilo. Hindi mo kami mapipigilan, sagot ng pinakamatanda. Mas mababa na ang tinig. Matagal na naming hinahanap ang kapangyarihang iyon. Hindi kapangyarihan ang nasa akin, tugon ni Liraya. Responsibilidad. Sa sandaling iyon, isang mahinang pagyanig ang dumaan sa lupa. Hindi banta, kundi paalala. Ang mga ugat sa paligid ay bahagyang umangat, hindi upang sumalakay, kundi upang markahan ang hangganan. Tumingin si Mateo sa lupa, saka sa mga lalaki. Nararamdaman ng gubat ang galit ninyo, wika niya. At hindi nito kayo tinatanggap. May sandaling nag-alinlangan ang isa sa mga humahabol. Ngunit, ang pinakamatanda ay humigpit ang kamao. Hindi kami aalis ng walang sagot, wika niya. Huminga ng malalim si Liraya. Kung ganoon, sabi niya, makinig kayo. Inilapat niya ang palad sa lupa. Walang liwanag na sumabog, walang ingay na umalingaw. Sa halip, ang paligid ay nagbukas. Hindi sa mata, kundi sa damdamin. Ang bigat ng mga punong pinutol, ang mga ilog na tinuyot, ang mga pangakong binali, lahat ay dumaan, hindi bilang parusa, kundi bilang alaala. Napaatras ang isa sa mga lalaki. Ang isa pa ay napaluhod, humihingal, hindi sa sakit, kundi sa biglang pag-unawa. Hindi namin alam, bulong niya. Ngayon alam ninyo, wika ni Aling Rosa. At may pasya pa rin kayong gagawin. Matagal ang katahimikan. Sa huli, ang pinakamatanda ay tumingin sa paligid. Sa mga punong hindi sumusunod, sa lupang hindi bumibigay. Aalis kami, wika niya. Mabigat ang tinig. Ngunit hindi ito ang huli. Tumalikod sila at unti-unting naglaho sa pagitan ng mga puno. Walang habol, walang sigaw. Tanging ang gubat ang nanatiling saksi. Matagal na nakatayo ang tatlo matapos silang umalis. Tapos na ba? Tanong ni Mateo. Hindi, sagot ni Liraya. Ngunit ito ang simula ng pag-unawa. Lumapit ang tagapangalaga mula sa lilim. Humarap kayo, wika niya. At pinili ninyong huwag manakit. Iyan ang tunay na pagbabantay. Tumingin si Aling Rosa sa kanyang anak, saka kay Liraya. Ramdam niya ang bigat ng paglalakbay na nasa unahan, ngunit hindi na siya nag-iisa. Kung magpapatuloy tayo, sabi niya, magpapatuloy tayo ng ganito. Tumango si Liraya. Magkasama, sa unang hangganan, sa pagitan ng dalawang mundo. Tumindig ang tatlong nilalang. Hindi bilang mga bayani, kundi bilang mga handang umunawa. At sa katahimikang iyon, malinaw na ang kanilang kwento ay hindi nagwakas, kundi nagsimula pa lamang sa mas malalim na anyo.